ka-therapy at i-invite nga po natin si Ate Bea ngayon, no? At si Kevin. Ayan, so and medyo ano yung boses ko kasi trangkaso ako. Ayan. Mga ka-therapy, pinatawag po natin sila Ate Bea at si Kevin para mag-update po tayo doon po sa kanilang kalagayan ngayon. So una nating i-update po yung kay Ganda, no, kasi nag-aabang si Ma'am Less Than Red kung ano ang progress nung sa birth certificate ni Ganda, no, mga bata. So anong i-update natin sa kanya? Sa ngayon po, medyo hirap lang po kami sa requirements. Pero unti-unti na po namin na-follow up po. Kasi napakahirap po talaga ng ibang requirements. Doon po kami natatagalan sa requirements po talaga. Akala po kasi namin pagka parents na ang naglalakad, madali na lang. Yun pala sa panahon ngayon, sobrang higpit na pala. Kaya doon lang po kami nahirapan. Pero tuloy-tuloy naman po ang namin. Nag-ano na ba kayo sa simbahan? Nagtawag dito na inquire? Nag-inquire kami nung January 19 pa pala nagsimula yung meron palang baptismal ng binyag buong bayan. Binyag nung January 19 pa pala nagsimula. Abiso sa amin. Sayang. Okay. So, yan ang update. So, paano ngayong taon makaka-enroll kaya si Ganda ngayong taon sa tingin mo? May enroll naman yan, pero kung mapapakiusapan ko yung teacher to follow yung birth certificate. Okay, sige. Tapos yung pangalawang update natin, yung naghandog ang mahal na sponsor. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Faith from New York. Yan, nagpadala po siya ng 3,500 noong nakaraan. So, ang nyo doon nun itatry nyo mag-business. Ano ang update natin kay Ma'am? Kasi nag-aabang din si Ma'am. Sa ngayon po, naghahanda pa lang po kami ng mga lagayan. Tapos yung kasi wala pa po kaming kulong. Kumbaga, gumagawa pa lang po siya ng pagsukpitan po ng balde. Tapos, nag-canvas na rin po kami. Yun nga lang po, mahal po palang isda sa ngayon. Kaya ang pinagpipilian ko na lang po ngayon, kung hindi po manok, gulay. So, kung sakaling gulay, ilalako nyo pa rin? Opo. Kapag may po kami, mapagpupwestuhan na pansamantala, doon po kami. So, ang pakiramdam natin mga ka-therapy na-overfatigue tayo doon sa training, tapos nagmamassage pa rin tayo kahit pagod yan. Yun. So, Saturday night ko yun binigay, no? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. May umaano din kami sa tatay dun, kaya parang nagsabay-sabay po lahat ng namin schedule. Okay. So, nabawasan nyo ba yung pera? May ginamitan ba kayo ng pera nyo? Anong ginamitan nyo? Nung time po na yun, nung huli pupunta sa amin, hindi po namin alam na putulan po pala kami ng tubig. Naputol na. Pagbukas po namin, walang tulo. Kaya nakiusap po kami na sabi ko, kaya kung na lang muna natin yung pera. Kasi ayaw po ibalik yung tubig. Hindi nyo pinabayaran. So, magkano yung binayaran nyo doon? 1,500 po. 1,500 yung naging juice nyo. Kaya, kwan din kasi ate, salip na gagamitin namin yung pera, napag-usapan na namin yung sa tubig ka ako. Alangan na, ibigay muna natin kaagad yung pambayad sa tubig. Kaysa ibayad muna natin kaagad dyan. Balak po sana namin patubuan muna namin. Ikaso kayo po pumayag. Ayaw po kasi pumayag yung may-ari, gawa ng nakakagat daw po ng tao yung aso niya. Ngayon, ni Apple po yung nakagat. Ngayon, ang nangyari, kinausap ko siya kaming dalawa lang,
Ngayon, hindi ko po mapakiusapan dahil gawa nga ng kailangan din po nila ng pera. Dahil nakagat yung kanilang alaga. Kailangan din daw nila na paturukan yung nakagat. May mga libre na paturukan. May mga libre na pinwersa kayo na magbayad. Pinwersa kami magbayad kasi, ayun, sabi daw po ng asawa, subukan mo putulin yung tubig nila, sigurado, pupunta daw kami mismo sa kanila. Kaya doon po kami talaga nag-usap ng actual. Direct. Ilang years na ba kayong nakakabit sa kanila ng tubig? Ano na po? Since 2020 ba yun? 2020 pa? Matagal na rin. Matagal na rin kayo magkakilala. Oo. Opo, 21. So, ayan mga katerefe, ang update po natin kila Ate Bea, no? So, may nagpaabot sa inyo ng handog, no? Panggamit nyo, no? Pandagdag sa gamit nyo kasi naaawa nga sa inyo ang mga mahal na sponsor. Ay may nagpaabot sa inyo ng 1,000, no? At yan po ay labis-labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am Jolly Lubos from Israel. Yan. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat po ma'am sa handog niyo po kina Ate Bea. At ito po ay malaking tulong na po sa kanila, no? So, tawag dito, may bigas pa kayo? Malapit na maubos ang bigas nyo. And kamusta yung mga pangangailangan nyo doon? Nagagawa naman po ng paraan. Gawa naman po kami ng paraan, Importante lang po talaga sa amin bigas. Opo, yung bigas. Pero sa ulam, wala po kami. Ilan ba kayo na magkakasama sa bahay na nag-i-stay talaga? Sa bahay Kami nyo? mag-asawa po, tas yung 3 bata. Tapos yung minata ko po, bihira lang naman po nandun. Halos 5 kayo na umuwi. Tapos ang baby mo nagda-diaper pa? Opo, diaper, gatas. Yun po talagang pinakagastusin namin. Ay, hindi ba breastfeeding sa'yo yung baby mo? Ano po siya, mix po siya. Minix Kapag na. naubusan po ako, Ano ang gatas na pinapainom mo sa kanya? hair burn lang po siya. Kasi mahal Tapos, po ang gatas. ano halo nun? Bear brand lang? Purong bear brand lang po. Purong bear brand Ilang lang buwan po. siya? 5 5 months months. po. Ano yun? Parang, di ba sa gatas na iniis? Kasi pang adult yung bear brand eh. Opo. Paano takalan nyo doon? Ay, ano lang po kami sachet lang po. Kasi Isang sachet, isang timpla. Hindi Hindi po, po, hatiin pa hatiin. po namin yun. Ay, nabisa siya dumitidig nun sa maghapon. Ano po, oras-oras po siya nagugutom Opo, kaya doon po kami napapagastos talaga sa diaper gatas niya. Teka. Pasalamat kayo kay Ma'am Jolly Lubos. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am, ha. At ikaw po ay nahabag po sa kalagayan po nila Ate Bea. Maraming salamat po, ma'am, sa binigay niyo pong handog po niyo po sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. God bless po sa inyo. Okay, ikaw. Maraming salamat din po sa inyong binigay na kahit papaano po Ma'am Jolly Lubos, meron po kaming pang gastos. Okay. Sa pang-araw-araw. Okay. Business. Yung sa business naman ay sorry mga ka-therapy ha. Medyo na overfatigue po tayo. So, ay nag-client kasi ako kahapon. Tapos medyo kailangan mo kumita kasi syempre ay college tayo, may gastusin tayo. Meron tayong sa pagpaparal sa bahay, kaya kailangan double time. Bala na overfatigue talaga yung katawan. Nakukulangan ako sa pahinga. Ayan. Ayan, anong may papangako nyo kay Ma'am Faith from New York? Ano palang may papangako nyo pala sa kanya? Ayun po, basta sisikapin po namin na maano po yung binigay niyo sa amin para mapalago po namin. Huwag po kayo mag-alala. Pagtsatsagaan po namin yan. Palaguin. Yun po. 2K na lang yun. Paano nyo mapapalago ang 2K? Ano ba ang ibang pwede pang pagkakitaan ng ganyan? Kasi si John, yung kapatid ko, ang gusto nila, balot. Kita, matyaga naman yun. Kasi, kinikita niya, 500 lang. Cavite pa. Opo. 550 yata. Oh, ang pamasahe niya, 300.
balikan. 300 plus ang pagkain niya. Plus wala matira sa kanya. Baka may iba pa kayong business na naiisip na for example, idagdag nyo yan, ma-start nyo para ano, kasi ikaw tuloy-tuloy, hindi ba tuloy-tuloy yung pasok mo? Hindi po talaga tuloy-tuloy yung pasok eh. Kaya kapag ka meron pong magpapagawa, yun lang po ang kwan ko. Doon lang po siya nakagawa. May text, may chat. So, kung on-off yung trabaho mo, tapos mga 5 kayo sa bahay, tapos may dinadiaper pa kayo, may ginagatas pa kayo, Kaya, talagang kahit mga bills, mahirapan kayo magbayad. No? So, ano kayang maganda para mas mabago yung kalagayan nyo ngayon, para mabago? Ano sa tingin nyo ang mas maganda para sa inyo? Sa pananaw nyo lang. Yung para mabago yung sitwasyon nyo ngayon na low income, hindi yung trabaho, hindi siya tuloy-tuloy. Ano ang sa tingin mo, Kevin? Ano ang mas maganda nyong gawin para mabago? Kasi habang lumalaki ang mga bata, lumalaki din ang gastos. Ganun pa rin talaga, may business. Habang walang trabaho, dito muna sa negosyo. Pagka nandyan na po yung trabaho po ulit, tapos yung kikitain, pwede ulit ipandagdag sa negosyo. Oo. Kumbaga, rotation lang po na, iniikot lang po yung pera. Ay, paano halimbawa, may 2K pa kayo, hindi nyo ba pwedeng simulan kung ano ulit yung pwedeng maging pagkakitaan nyo? Ganun ulit. Ganun po ulit. Magkakanvas po kami ng kung anong pwede na ipag-cash siya dun sa natira. Kasi ang pinaplano naman kasi namin dyan sa therapy, hindi naman po palaging puro isda. Oo. Meron din naman po kasi kaming plano na, siyempre, pagkadating ng linggo, pwede namin magpautang ng 1 kilong manok, mga ganun. Tapos, every other day naman, iba namang mag-isda naman, ganun. Yung friend ko dati, frozen ang target niya eh. Ang ginawa ng friend ko, humahango siya ng manok. Nilalagyan niya na kung magkano ang kilo nung isang buong manok. Papautang niya Sunday. Tapos, sinasamahan niya yung frozen. Bahay-bahay nila. Tapos, pinapautang nila yung manok. Mas mabilis ang utang. Ang tao hindi nag-iisip pag utang eh, no? Ganyan nga po. Oo, tapos ang ginawa niya, iba-iba ang price ng manok niya kasi iba-iba ang timbang eh. Basta buuhan, hindi niya hinahati-hati, pinaplastic na niya. Ilalagay niya na doon kung magkano yun. Tapos, isa ako sa mga dinadalhan niya. Tapos, after a week na naman, may dala siya ulit manok, kunin niya yung cash, utang ka ulit. Yan, ganyan. Cash, ganun. Kumbaga, pwede rin kayong ganun kasi 3K na yung pera nyo. Pwede na niya yung kasi sa bayan parang mas mura-mura ang manok eh. Mas mura-mura kasi ang namin nung nakaraan, 170 daw po ang Oo. 70, 180 ang gandas namin. Kaya kung maipapautang, pwede na yung 190. Pero sa simula, wag muna nyo utang. Half. Paano niyo muna ng half. Ngayon, tawag dito, sa kanya, 1 timbal ang gamit niya. Babae siya eh, kasi wala siya asawa eh. Babae siya, mag-isa lang siya. Yung iniikot, pinapakilala ko siya sa mga kilala ko para kumuha din. Kaya hindi siya masyadong nahirapan kasi basta dumating na siya sa akin, sinasamahan ko siya sa mga kilala ko para kumuha din. Yun. So, ganun yung naging niya. Isa inyo, kung sa tingin nyo, at saka yun, umaga lang yun. Okay, umaga lang. Kasi dadali mo na eh, or magpapa-order ka na. Magbahay ka na, ate, order ka ba sa linggo ng 1 kilong manok? Ganito, ganyan. O, yun, yung gano'n naman, pwede mo nang kunin ang bayad niya pagdating ng karne. Hindi mo ipapautang. Kasi minsan mahirap pautang eh. So, kayo kung ano yung click, no? Kung ano yung magkiklik na sa tingin nyo talaga. Kasi parang, kahit sa 10 pesos lang ba, 10 pesos, 20 pesos na kikitain, basta may pumapasok na pera. May pumapasok. Kaya nga ako minsan, Kevin, Bea, halimbawa, wala akong, pagod na ako. Tapos, parang naglabas ako ng pera ng 2 araw. Sabi ko, wala pang pumasok sa akin. Kaya kahit pagod ako, kailangan ko itong tanggaping client ito. Kasi walang pumasok, pero may lumabas. Kailangan may papasok talagang pera. Kasi malaki ang needs sa bahay eh. Kakain kayo araw-araw. Nililigo kayo araw-araw. Kukuryente kayo araw-araw. Pag lumaki pa, mga anak mag-aaral pa yan. Babaon pa yan. Sa bahay, ang pinakamalaking gastos talaga. Ang college ko ngayon, kahit nagpa-part-time siya, kailangan ko siyang suportahan dahil nag-OJT na. At least ilang buwan na lang, gagraduate na siya ng 4th year. OJT na siya,
Kaya hirap siya kasi namamasahe siya papuntang OJT, pagkain niya papuntang OJT, tapos papuntang school. Ganun. So, kailangan talaga may papasok na pera. Minsan may mga nakikita ko, yung sa Cepes, mga gulay lang binibenta nila. Latag lang sila. Nakalatag lang. Bumibili sila ng bandel-bandel. Tapos, ilalatag lang sila doon. Wala pa nga yatang bayad yung, may bayad yung Wala. pwesto na yun. Pag bangkit. Pwede kayong ganun. Wala yun. Pwede. Meron naman po dun sa tungko. Niyayayari po kami Simulan dun sa nyo. tungko. Yung, alam mo sa tulong 2K, malaki ng, ano rin yan, kung ganyan lang ang ibibenta nyo, basta pasimula. Hindi pag napalago nyo, dagdag kayo ng iba. Yun naman po talaga yung pan namin. Kasi, ang tawag dito, lumalaki yung mga bata eh. Eh kung ngayon pa lang na hirap i-survive ang bills, hirap i-survive ang pagkain, paano pa pag lumaki yung mga bata, kailangan ng mga school supply, no? Okay, and salamat sa pagpunta nyo ha. Pasensya na kayo, hindi na ako nang nagtawag kasi masama talagang pakiramdam ko. Gusto ko lang maiabot sa inyo yung tulong ng mahal na sponsor, no? Kasi nga ako ay kakasakit na si ka-therapy. Last one, pinapauwi ko para i-massage niya ako ngayon. Kasi bukas may training pa ulit ako. So, ano lang, matanda na tayo eh. Kailangan talaga yung opportunity ngayon i-grab na natin, no? Ayan, hiling ko sa inyo, sana ay, gumanda yung buhay nyo, no? Tapos, yung mga bata, lumaki sila ng maayos, makapag-aral. No, yun sa Kevin, na? Ilan taon ka na, Kevin? 34. 34 at? Ikaw? Ano na ako? Mag-44. 10 years. Okay naman yung nyo, yung ang tawag dito, yung combination nyo sa sa samahan. Mayroong di pagkakaintindihan. Yung adjustment pero ba? Ano naman? Okay naman. Anong nagustuhan mo kay naman. Kevin pala? Sorry ay nagtatakit naman tayo mga ka-therapy ng bibig. Ha? Maalalahanin, maalaga. Okay. At ikaw naman, ano gusto mo kay Bea? Ha? Humingiti lang, ay sabihin eh. Kasi pag ako, masensa ako, papakasal ko kayo eh. Ha? Ay, masasabi ko lang naman po sa kanya, masipag din naman po siya sa trabaho niya noon. Oo. Siyempre, nakitaan ko rin po siya na nahihirapan. Oo. Gawa ng single na lang po siya. Oo. Tapos ilan pa yung mga anak niya na kuwan. Naisip-isip ko na gusto ko rin naman po siyang tulungan. Oo. Kaya hanggang sa, yun, nabuo na rin yung kuwan, maging pamilya na lang kami. Oo. Ayan. Salamat sa inyong pagpunta. Malay nyo, pag yung opportunity na kumakatok sa akin ay tuloy, malay mo, dumating time na maging parte ako ng pagpapakasal nyo, di ba? Aabot ba kayo sa ganon? Kakasal. Ngayon daw, parang balita ko, ang kasal daw ngayon hanggang 10 years lang. Kailangan daw, after 10 years. Kasal ulit. Hindi. I-renew nyo kasi nag-expired na siya. Ay, Ay, ganun yun. Oo. Narinig ko lang sa mga katrabaho, sa mga trainees ko. Narinig ko na ano yung may expiration? 10 years na lang. Ngayon, pag magkasundo pa kayo sa 10 years na yon, renew nyo. Hindi ko alam kung anong renewal nun, kung ipapakasal ba ulit kayo, hindi ko alam kung ganun. Tapos may iba naman ngayon na 5 years daw kayong hindi na nagsasama, na may katibayan na hindi na talaga kayo nagsasama, pwede na kayong anal na. Oo. Basta hindi na, hiwalay ka na, kahit kasal ka pa doon sa kung 5 years na kayo hindi nagsasama, nawawala na yung visa no. Ano masasabi niyo sa 10 years na expiration ng kasal? Ang kalukuhan na po yata. May expiration. Oo. Kasi may iba ngayon na nagtitiis na lang dahil kasal eh. May ganon. Yung iba parang approve po sa akin yun. Approve sa'yo? Sa'yo? Approve ka ba doon? 10 years lang ang validity ng kasal. Sinasabi na, hindi na uso yung kasal-kasal na Oo. Ayan, kasi tawag dito, yung ibang umaabot ng 10 years, di ba? Kunwari, okay pa, maayos. Tapos, paglipas ng panahon, magpas ng 5 years, 2 years, parang hindi na maayos yung samahan nila. Oo. Kaya sabi namin, kasal ako dito, magtitiis na lang ako kasi, ngayon may validation na. Ayan, sige, salamat ha.
Bigyan mo ako ng video kung namili kayo para matuwa yung ating mahal na Opo. sponsor at malay nyo may magdagdag kasi nakikita na naninimula kayo ng business, napapaunlad nyo, no? Opo. Ganun na lang. Ha, Kevin? Oo. Thank you ha. Thank you, Tibeya. Opo. Thank you po, ka-therapy. Okay.